Anong napag-usapan niyo ng ate Mila mo? Bakit ka pinapunta sa kanila? Yun palang anak nilang panganay na si Maine. Tumigil na sa pag-aaral. Hindi raw nila kaya. Sumabay daw kasi sa pagkakasakit ni Kuya Eloy eh. Nagpapatulong ba sa'yo na maghanap ng trabaho dito sa atin? Hindi. Ang gusto ng kapatid ko, kung pwede daw nating tulungan na makapagpatuloy ng pag-aaral. Wala naman daw kasi tayong anak eh. Wala namang problema sa akin kung pag-aralin mo. Pamangkin mo naman yun. Matalino daw kasi. Sayang naman daw kung hindi makakapagpatuloy sa pag-aaral. Siya lang din kasi ang inaasahan ng pamilya nila na mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Ibang klase rin mag-isip ang ate mo ha. Sa anak talaga pinaako ang pag-angat nila sa buhay. Sinabihan ko nga siya na dapat silang mag-asawa ang gumagawa ng paraan kung paano sila makakaahon sa hirap. Ilan ba anak ng ate mo? 6 ang mga anak at nag-aaral ang 5. Maliban nga dun kay Maine. Ang dami pala. Samantalang tayo, hindi man lang makaisa. Kaya nga sinabihan ko nga sa anak ako hindi nagpadami ng anak, lalo na't mahirap ang buhay ngayon. Wala na daw magagawa, nandyan na. Alangan naman daw na ibalik pa niya sa sinapupunan. Kailan ba darating ang pamangkin mo? Sabi ko kakausapin muna kita. Alangan namang pumayag agad ako sa gusto nila. Ilang taon pa ba bago siya makatapos? 2 taon pa Kaya naman natin yon dahil wala tayong pinagkakagastusan. Mabuti na rin na may kasama tayo dito para merong mag-aasikaso dito sa bahay habang wala tayo. Naisip ko nga rin yun kaysa kumuha tayo ng kasambahay. Sa panahon ngayon, mahirap magtiwala sa ibang tao. Tawagan mo na ang ate mo. Sabihin mo na pwede na niyang papuntahin dito ang anak niya. Basta linawin mo rin kung anong magiging papel niya dito sa bahay natin ha. May mga kadugo na kahit ibigay mo ang lahat ng tulong at pakikisama, sa huli kaya pa rin traidorin ng taong nagpapakain sa kanila. Magandang araw po, Miss Gwen. Ako po si Elvie. 45 na ang edad sa kasalukuyan at tubong Pangasinan. Matagal na po ninyo akong taga-subaybay sa inyong channel. Nais ko pong magbahagi ng aking karanasan sa inyo. Sana po mapili ang aking sulat at maging gabay to sa iba. Itong magiging kwarto mo sa bahay na ito. Kwarto ko po to? Ang laki naman. Guest room to, pero wala naman kaming nagiging bisita ng Tito Anton mo. Kaya ito na lang ang magiging kwarto mo. Salamat po, Tita Elvie ah. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na pag-aaralin niyo ako. Ang totoo po niyan, nawawalan na ako ng pag-asa na makakapag-aral pa ulit. Kaya ka naman naming pag-aralin ng Tito Anton mo. Ang hiling lang sana namin habang nag-aaral ka, huwag ka muna magbo-boyfriend. Tumulong ka rin sa mga gawain dito sa bahay. Maghapon kasi akong nasa tindahan at ang tito mo naman maghapong nasa biyahe. Taxi driver kasi siya. Nabanggit na nga po yan ni Nanay. Huwag po kayong mag-alala. Lahat ng ipag-uutos niyo susundin ko po. Sabi nga ni Ate Mila, mabait at masunurin ka raw na bata. Hindi ka rin daw palabarkada at wala pang nagiging boyfriend. Priority ko po kasi ang mag-aral talaga. Gusto ko kasing makatulong sa pamilya namin Tatay mo naman kasi masipag lang gumawa ng anak Wala namang regular na trabaho. Yun nga din po ang gusto kong sabihin sa kanila noon pa. Kaya lang, baka masamain nila. Nag-aalala nga ako dahil baka buntis na naman si Nanay. Ha? Baka buntis si ate? Hindi pa daw po kasi siya dinadatnan Ay, si ate talaga. Ang tanda na niya. Dapat nagkokontrol na siya. O kaya nagpatali na. Posible nga na magbuntis pa siya. Nasa 44 pa lang siya Ay, pareho po silang matigas ang ulo ni tatay. Hindi man lang kami iniisip. Para tuloy, ikaw ang aako balang araw sa responsibilidad nila sa mga kapatid mo. Okay lang naman po sa akin. Pamilya ko naman sila Sumama lang ang loob ko na malaman na posibleng buntis na naman si Nanay. Sa mga kapatid ko po ako naaawa Ay, nanay mo naman kasi. Porke mas matanda sa akin, ayaw na pinagsasabihan. Yun na nga po Kaya maraming salamat dahil kinupkup niyo ako.
Sino pa ba ang magtutulungan? Di tayo-tayo lang din na pamilya. Hindi naman po lahat ng kapamilya na nakakaangat handang tumulong. Anong ibig mong sabihin? Una po kasing lumapit si nanay sa panganay niyong kapatid, kay Tito Dan. Tumanggi po siya. Samantalang wala naman po silang pinag-aaral na. Pagpasensyahan mo na lang ang tito mo. Kahit siyang may trabaho, kontrolado naman ni Tita Stella mo ang pera niya. Oo nga po Mabuti pa, ayusin mo na ang mga gamit mo. Tapos, sumunod ka sa akin sa kusina. Magluluto ako ng merienda natin para maituro ko na rin kung saan nakalagay ang mga pagkain at gamit sa pagluluto. Sige po, susunod ako agad sa inyo. 20 taon na kami mag-asawa ni Anton. Ako ang may diferensya kaya hindi kami magkaanak. Kahit ganon, masaya naman ang pagsasama namin. Itinuon na lang namin ang panahon sa pagpapalago ng negosyo ko at sa pamamasada ng taxi ni Anton. May pagkakataon din nagbabakasyon kami sa iba't ibang lugar. At 3 beses na rin nakapamasyal sa ibang bansa. Hindi man kami gaya ni Kuya Dan na may kaya sa buhay. Masasabi kong magaan naman ang buhay naming mag-asawa. Sa pagdating ni Maine sa bahay namin, pakiramdam ko na kumpleto na ang buhay mag-asawa namin dahil parang may anak na rin kami. Noon pa gusto ko na mag-ampon pero ayaw ni Anton. Mahirap daw kasi kapag hindi namin kadugo. Ang ginagawa na lang namin dati, hinihiram na lang namin ng mga pamangkin niya. Hanggang sa magsilakihan na nga at wala na kaming mahiram na bata. Dumating na ba pamangkin mo? Oo, kaninang umaga pa. Nagpapahinga na siya dun sa kwarto niya. Okay naman ba? Sa tingin mo, hindi magiging pabigat dito sa bahay? Okay naman siya, magalang makipag-usap. Puro pasasalamat nga ang naririnig ko dahil kinupkup daw natin siya. Gustong-gusto niya talagang makapag-aral. Di mabuti. Sinabi mo na ba sa kanya mga kondisyon natin? Oo, lalo na yung hindi siya pwedeng mag-boyfriend habang nag-aaral pa siya. At sa gawaing bahay naman, naobserbahan ko na marunong naman siya. Mabuti naman. Ikaw lang naman kasi ang inaalala ko Ayaw kung gusto mo lang tumulong tapos sasakit pa ang ulo mo. Lagi mo na lang akong inaalala. Siyempre naman. Ayoko lang din kasi na masayang ang perang ilalabas mo. Hindi naman talaga tayo mayaman Oo, alam ko. Halika na nga, ipaghahain na kita. Kanina pa nga ako nagugutom Anong ulam natin? Adobong manok ang niluto ko. Sarap naman. Mapaparami na naman ang kain ko na ito. Hinay-hinay lang, gabi na. Baka hindi ka na matunawan. Oo nga pala. Alam mo ba, nagkukwento sa akin ng pamangkin ko, baka raw buntis na naman ang kapatid ko. Ha? Di ba mahigit 40 na ang ate mo? Oo, 2 taon ang tanda niya sa akin. Pwede pa rin naman siyang magbuntis dahil regular pa ang dalaw. Pambihira naman talaga. Wala nang ang trabaho ang bayaw mo. Gawa pa sila ng gawa ng bata. Kung hindi sila naaawa sa sarili nila, sa mga anak na lang sana nila. Yun na nga. Ngayon ko mas naiintindihan si Kuya Dan kung bakit tinigilan niya ang pagtulong sa kanila. Lumapit nga din daw sila kay Kuya bago sa akin. Hindi raw sila tinulungan ng pag-aralin si Maine. Baka naman nagsawa na ang kuya mo sa pagtulong. Kahit sino naman mapapagod din. Kung tutuusin naman kasi, mas nakakaangat sila Kuya kaysa sa atin. Opisyal siya ng barko Kahit na, kung hindi naman karapat dapat tulungan ng kapatid mo. Sana lang, hindi masayang ang gagawin nating pagpapaaral sa pamangkin mo. Hindi yan, no? Ang saya ko nga ngayon dahil sa wakas, para na rin tayong may anak. Parang gusto ko nga magsisi na hindi tayo nag-ampon noon. Ikaw kasi, aayaw-ayaw ka pa. Nauunahan kasi ako ng takot Hindi bale, nandito naman na ang pamangkin ko. Sa kanya ko nilang ibubuhos ang pagmamahal ng isang ina. Tanghali na talaga ako nagigising. May tauhan naman ako nagbubukas ng tindahan ko. Si Anton ang laging nauunang gumising dahil kailangan niyang pumasok na maaga sa trabaho niya.
Madalas siya ang nagluluto ng almusal namin kaya alas 5 pa lang bumabangon na siya. Ay, gising na po pala kayo, Tito Anton. Ang aga mo naman yatang gumising. Sanay po kasi akong gumising ng maaga sa amin. Gusto niyo po ba ng kape? Ako na magtitimpla ng kape ko. Ituloy mo na lang yung ginagawa mo. Ah, sige po. Si Tita Elvie nga pala. Mamaya pa yung gigising. Tito, salamat nga pala sa pagtanggap niyo po sa akin dito Wala yon. Gusto rin kasi namin na makatulong sa'yo. Lalo na ang tita mo. Wag po kayong mag-alala. Pagbubutihin ko ang pag-aaral. Nakapag-enroll ka na ba? Sa 1 linggo pa po, Tito. Ano nga pala ang kurso na kinukuha mo? Tourism po. Magastos yung kurso mo. Pero kaya namin. 2 taon na lang naman Pagtatapos ka na. Wag po kayong mag-alala. Ibabalik ko lahat ng magagastos niyo sa akin. Hindi naman namin yun sisingilin. Tulungan mo na lang ang mga kapatid mo na makapagpatuloy sa pag-aaral kapag nakapagtrabaho ka na. Yun naman po talaga ang dahilan kung bakit gusto kong mag-aral Maiwan na muna kita. Maliligo lang ako. Sige po, Tito. Paglabas niyo nakaluto na ako ng almusal ninyo. Sarapan mo ang luto ha. Nasanay na ako na tuwing umaga wala na si Anton. Paglabas ko ng kwarto namin may nakahanda ng pagkain. At naabutan ko pang naglilinis ng sala ang pamangking kong si Maine. Napangiti na lang ako at saka siya inalok na kumain muna kami ng almusal bago niya ituloy ang ginagawa. Balak ko rin kasi siyang isama sa tindahan ko. Tapos na po ako, Tita. Sumabay na ako kanina kay Tio Anton. Ganun ba? Ang aga mo namang nagising. Ikaw rin bang nagluto ng almusal? Opo. Pasensya na kayo kung nakialam na ako sa kusina niyo. Ayos lang. Ituring mo na ring bahay mo ito. Gusto ko na maging komportable ka sa kilos mo dito. Tsaka ayokong pinapagod mo ang sarili mo sa gawaing bahay, ha? Tita, gusto ko po ang ginagawa ko. Tsaka wala pa naman pong pasok ngayon Hayaan niyo lang ako sa mga gawaing bahay. Baka naman kasi isipin mo na ginagawa kitang katulong dito. Nako, hindi ko po iniisip yan. Ang laki nga ng utang na loob ko sa inyo Sabihin mo lang ha kung ano ang mga kailangan mo. Kahit ano pa. Kahit po yung mga kailangan ko na lang sa pag-aaral ko, Tita. Ayos na sa akin yun. Ay, siya nga pala. May cellphone ka ba? Wala po Naibenta ko po nung mangailangan ng pera si nanay. Kailangan mo ng cellphone kapag papasok ka na. Ibibili na lang kita. Talaga po, Tita? Oo naman. Sa linggo, lalabas tayo. Ibibili kita at mamamasyal na rin tayo. Tuwing linggo, hindi namamasada ang tito mo para makasama rin natin siya. Thank you po, Tita. Sa wakas, magkakaroon na rin ako ng bagong cellphone. Siya nga pala, matagal pa ba ang paglilinis mo? Sandali na lang po ito. Meron ba kayong ipapagawa sa akin? Gusto sana kitang isama sa tindahan ko para makita mo na rin yon. Sige po. Tatapusin ko na ang ginagawa kong paglilinis at magbibihis na rin ako. Sige. Mag-aalmusal lang din muna ako. Dinala ko ang pamangking ko sa tindahan ko na malapit lang naman sa bahay. Tinuro ko rin sa kanya ang 4 na pintuan ng apartment na ako rin ang nagpundar. Ipinakilala ko rin siya sa 3 kong tauhan sa tindahan. Ang laki po pala ng tindahan ninyo. Halos lahat nandito na. Ang dami nyo na rin naipundar. Matagal ko rin pinag-ipunan ng pagpapagawa ng tindahan ko. Mahirap kasi kung habang buhay na lang akong empleyado. Oo nga po. Mahirap din yung may boss na laging sinusunod. Kaya pala kita dinala dito. Para kapag meron akong iuutos sa'yo dito sa tindahan ikaw na lang ang gagawa. Oo naman po. Maaasahan niyo ako sa bagay na yan. Mabuti na lang nandito ka na sa amin. Meron na akong makakatulong. Ang tito mo kasi, laging busy yon. Laging maagang umaalis at gabing-gabi na ang nakakauwi. Mahirap din po kasi ang ginagawa niya Alam ko naman, kaya hindi ko na siya inaabala. Sana ganito rin po ang mga magulang ko. Meron silang naipundar. Hindi yung maraming anak. Sa inyong magkakapatid, si nanay lang ang mahirap
Kung pwede lang sanang mamili ng mga magulang. Naiintindihan kong nararamdaman mo. Isipin mo na lang na ikaw ang tatapos ng kahirapan ninyo. Opo, tita. Yun na nga lang po ang iisipin ko. Hindi ko maiwasang mainis sa kapatid ko at bayaw. Ang katulad kasi nilang mga magulang ang dahilan kung bakit maraming bata ang nagdurusa. Hindi naman pala kayang ibigay ang pangangailangan, nagpaparami pa ng anak. Marami namang paraan kung paano magkontrol. Ang hinaing kong yun binanggit ko kay Anton. Hindi ko kasi maiwasang maawa sa pamangkin ko. Hindi ko rin siya masisi na maghinanakit siya sa mga magulang. Tama lang na maghinanakit sa kanilang anak nila. Pasalamat din sila kasi nandiyan ka para saluhin ang obligasyon nila sa pamangkin mo. Ayoko na rin kasing pagsabihan pa si Ate Mila dahil siguradong magagalit sa akin yun. Kapag humingi ulit sa'yo ng tulong, tumanggi ka na. Hindi rin biro ang magpaaral sa college, ha? Oo naman, hindi naman talaga tayo mayaman eh. Sa 1 linggo na daw magpapa-enroll si Maine. Nabanggit na ba niya sa'yo? Oo, wala rin pala siyang cellphone. Bala ko nga bibilhan ko siya sa linggo. Di ba pahinga mo ang araw na yon? Sumama ka na rin para maipasyal natin ang pamangkin ko. Palagay ko kasi bihira lang yung makapasok sa mall. Baka naman ma-spoiled na ang pamangkin mo. Alalahanin mo, pamangkin mo lang siya at hindi anak. Dito sa atin nakatira si Maine. Natural lang na ibigay natin ang lahat ng kailangan niya. At yung cellphone, kailangan niya yon kapag nag-aaral na siya ulit. Basta yung kailangan lang niya. Huwag mong sanayin na lahat na lang ibibigay mo. Tsaka huwag mong gawing baby. Ilang taon na siya. Huwag mong sabihin nagsiselos ka sa pamangkin ko. Uy, hindi ah. Ikaw pa rin naman ang priority ko, no? Kaya walang dahilan para magselos ka. Alam ko naman yun. Ayoko lang kasi na samantalahin ang pamangkin mo na porke tayo ang nagpapaaral sa kanya, lahat makukuha na niya. Tingin ko naman hindi ganun si Maine. Sana nga iba siya sa mga magulang niya. Palagi ko rin naman siyang pangangaralan. At kung hindi siya makikinig, ibabalik ko na lang siya sa kanila. Dapat lang. Para alam niya na tayo ang masusunod at hindi siya. Dumating ang araw ng linggo. Halatang excited na si Maine dahil maaga pa lang tinapos na niya ang mga gawain sa bahay. Pagkatapos ng almusal, gumayak na rin kaming tatlo. Hindi lang cellphone ang binili ko sa pamangkin ko. Maging mga damit at iba pa niyang personal na kailangan. Nakita ko kasi 1 linggo pa lang siya sa amin, ilang beses na siyang naglalaba. Dahil iilan lang pala ang mga damit niya. Kanina ko pa napapansin na tahimik ka. Napagod lang ako sa pamamasyal natin. Parang bata pala yung pamangkin mo. Sabi ko na sa'yo ilang taon na siya pero bihira lang siya makapasok sa mall. Halata naman sa reaksyon niya. Ang dami mo rin binili sa kanya. Napansin ko kasing konti lang ang damit niya at puro luma na rin. Ayos lang naman yon. Kailangan naman niya Sasamahan ko nga pala siya sa pagpapa-enroll niya ha. Hindi muna ako pupunta sa tindahan. Siguro kung nagkaanak tayo, kasing edad na rin ni Maine ngayon. Oo nga, naiisip ko nga na sana anak na lang natin siya. Sa loob naman ng ilang taon, naging masaya tayo kahit walang anak. Totoo naman, kaya lang ramdam ko pa rin na may kulang sa pagsasama natin. Nagpapasalamat nga din ako na kahit kailan hindi mo naisipan na maghanap ng ibang babae. Hindi ko yun magagawa sa'yo. Ganun kita kamahal. Minalas man ako na hindi magkaanak. Swerte naman ako sa pagkakaroon ng mabait at responsableng asawa. Swerte din naman ako sa'yo Matagal na tayong nagsasama pero mabibilang lang talaga ang pag-aaway natin. Oo nga, bigla ko palang naalala. Patagal na rin nung huli tayo nagbakasyon Gusto mo ba na magbakasyon? Oo sana, kaya lang naalala ko rin nakasama na natin ang pamangkin ko at papasok na siya ulit. Alangan namang iwan natin siya dito mag-isa. Di sa sem break na lang niya para makasama rin siya. Mabuti pa nga, sigurado na matutuwa si Maine. Matulog na nga tayo. Nakakaramdam na kasi ako ng antok Maaga pa ako magigising bukas.
Mabuti nga at si May na ang nagluluto ng almusal natin. Hindi ka na nagmamadali. Malaking tulong nga ang ginagawa niya. Masarap din magluto, parang ikaw. Kinabukasan, hindi ko nakita si Maine sa loob ng bahay. Malinis naman na ang sala at may nakatakip na ulam sa mesa. Narinig ko ang pag-andar ng washing machine. Pagpunta ko sa laundry area namin, naroon siya at nagsasampay ng nilaban ng mga damit. Maine? Gising ka na pala, Tita LV. Gusto niyo na po bang mag-almusal? Mamaya na. Ano nga palang ginagawa mo? Nilalabhan ko po ang mga damit niyo ni Tito Anton. Nakikita ko nga. Ang ibig kong sabihin, bakit kailangan mo maglaba? Hindi naman kasi natin napag-usapan na ipaglalaba mo kami. Magaan na trabaho lang naman to eh. Kaya ko na po. May labandera naman kasi kaming pumupunta dito. Baka maghalit si Sally kung aagawan mo siya ng trabaho. Pasensya na po kung hindi niyo nagustuhan. Wala na kasi akong maisip na gawin eh. Hindi naman sa ayaw ko. Kaya lang kasi, kailangan rin kumita ni Sally dahil mag-isa lang din niyang itinataguyod ang anak niya. Tulong na rin namin sa kanyang pagpapalaba namin. Pasensya na po. Hindi ko kasi alam eh. Huling beses ko na tong gagawin. Gusto ko sana, kapag nag-umpisa na ang klase mo, puro pag-aaral na lang ang atupagin mo. Ayoko na masira ang focus mo sa pag-aaral. Tita, nakakahiya naman po kung hindi ako kikilos dito sa bahay ninyo. Kayo po ang bumili ng mga gamit ko at magpapaaral sa akin eh. Hindi naman kita pipigilan kung gusto mong gumawa dito sa bahay. Basta kapag may libreng oras ka lang. Opo. Thank you ulit, Tita, sa mga binili niyo sa akin. Pangarap ko po talaga ang cellphone na ibinigay niyo dahil ang linaw ng camera. Ganun po kasi ang sa kaklase ko dati eh. Kapag nakapagtapos ka at nakahanap ng magandang trabaho, mas higit pa sa mga ibinigay ko sa iyo ang mabibili mo. Magsisikap po talaga ako hanggang sa matupad ang mga pangarap ko. Hindi ko po gagayahin si inay. Tama yan. Gawin mong motivation ang buhay ninyo. Huwag mong hayaan na maging katulad nila ang magiging buhay mo. Opo, Tita. Lagi ko talagang ipinapaalala sa sarili ko ang sitwasyon nila ngayon. Pupunta nga pala ako sa tindahan ngayon. Baka gabihin ako dahil may mga ide-deliver mamaya. Ikaw na munang bahala sa hapunan natin, ha? Opo, ako na ang bahala. May karne naman po at sangkap na dyan. Maiwan na muna kita. Kakain lang ako at aalis din ako kaagad. Dahil may bigla akong lalakarin, hindi ko na nasamahan si Maine sa pag-e-enroll niya. Nagpresenta naman ang asawa ko na siya na lang ang sasama sa dalaga na ikinatuwa ko naman. Matuli na lumipas ang mga araw. Mas lalo pa ako naging abala sa negosyo ko. Halos sa tindahan na ako natutulog dahil sa dami ng mga ginagawa. Nagdagdag kasi ako ng mga bagong produkto. Noong una nagrereklamo na ang asawa ko na nawawalan na ako ng oras sa kanya. Nang tumagal wala na akong naririnig sa kanya na ipinagpasalamat ko naman. Oh, Tita LV, buti maaga kayong nakauwi. Masama kasi ang pakiramdam ko eh. Bakit ka pala nandito na sa bahay? Tapos na po ang klase ko. Ikukuha ko lang kayo ng gamot. Salamat, Maine. Kanina ko pa nga gustong umuwi eh. Kaso may parating na delivery. Hinintay ko muna. Heto na po ang gamot at tubig. Ano yung naaamoy ko? Ang bango ah. Nagluluto po ako ng ulam natin para sa hapunan. Mukhang espesyal ang niluluto mo. Espesyal nga po. Gusto ko kasi kayong ipagluto ni Tito Anton eh. Dahil sa mga kabutihan ninyo sa akin. Hindi mo naman kailangang gawin pa to. Sabi ko nga sa'yo, para ka na naming anak ng tito mo. Magulang na rin po ang turing ko sa inyo. Kung pwede nga lang sana eh, kayo na lang ang naging nanay at tatay ko. May dahilan kasi kung bakit hindi tayo pwedeng mamili kung sino ang magiging magulang natin. Oo nga po eh. Siya nga pala. Nagchat-chat ba sa'yo ang mga magulang at mga kapatid mo? Lagi naman po.
Hinihingan ka ba nila ng pera? Opo eh. Kaya nga po yung allowance na ibinibigay ninyo, na ipapadala ko pa. Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Baka po kasi magalit kayo. Humihingi rin kasi sa akin eh. Nadulas lang ang nanay mo na kulang ang pinadadala mo. Kaya kita tinanong. Hirap na nga po ako sa kanila eh. Akala yata nila may sahod ako sa inyo. Pinaliwanag ko naman na wala dahil pinapaaral nyo naman ako. Hanggang ngayon kasi wala pa ring trabaho ang tatay mo. Kaselan pa naman ang pagbubuntis ng nanay mo dahil siguro may edad na nga. Nagbuntis pa. Tita, kapag po tumawag ulit si inay, huwag nyo na lang sagutin ha. Hihingan lang kayo ng pera nun. Ay, hayaan mo na. Kapatid ko naman siya eh. Hindi ko rin matitiis na hindi tulungan. Nahihiya na po kasi ako sa inyo eh. Mabuti ka pa, marunong mahiya. Oh, motor ba yun ng tito mo? Po? Ay, parang motor nga po niya. Ang aga naman niyang umuwi. Nandito na ako. LV? Anton, bakit ang aga mo dumating? Para kanino yung bulaklak na dala mo? Ano bang klaseng tanong yan? Di para sa'yo. Sa akin? Nakakagulat ka naman. Ngayon ka lang kasi ulit nagbigay ng bulaklak. Tsaka, paano mo namang nalaman na nandito na ako sa bahay? Dumaan ako sa tindahan. Sinabi nga nila na umuwi ka na. Nakalimutan mo na ba? Anniversary natin, kaya may bulaklak ako para sa'yo. Anton, kahit busy ako sa negosyo ko, hindi ko nakakalimutan ang anniversary natin, ha? Sa 1 linggo pa yon. Sa 1 linggo pa ba? Akala ko ngayon na eh. Salamat pa rin sa bulaklak kahit hindi naman ito ang paborito kong bulaklak at kulay. Baka gusto nyo na pong maghapunan ng maaga. Nakapagluto na po ako. Nakakatawa pala itong si Maine. 5:00 pa lang nagluto na ng hapunan. Huwag mo siyang pagtawanan. Mabuti nga nagluto na yung bata eh. Sa ibang probinsya, ganitong oras talaga naghahapunan. O siya, maaga na nga tayo maghapunan. Masama din kasi ang pakiramdam ko talaga para makapagpahinga na rin ako. Napansin ko na maganda ang pagkakaayos ng mesa at may bulaklak at kandila pa sa gitna. Nakalabas din ng magandang plato at kubyertos na inilalabas ko lang kapag may mahalagang bisita at okasyon. Hindi ko na lang yung binigyan ng pansin dahil si Maine naman ang madalas na nag-aasikaso sa kusina. Dahil masama ang pakiramdam, hindi ako masyadong nakikisali sa usapan ng dalawa. Kahit masarap ang ulam na niluto ni Maine, hindi rin ako makakain ng husto. Hanggang sa matapos ang hapunan, nagpaalam na ako na magpapahinga sa kwarto namin. Inaasahan kong susunod si Anton pero hanggang sa dapuan na ako ng antok, hindi ko siya nakitang pumasok sa kwarto namin. Sa palagay mo kaya, nakahalata na si Tita Elvie? Wala pa siyang alam. Kilala ko siya. Ay, grabe ang kaba ko kanina nang bigla siyang dumating. Wala naman akong pagkakataon para matawagan ka. Relax ka lang. Hindi tayo mahuhuli ng tita mo hanggat nag-iingat tayo. Dapat siguro, sa labas na lang tayo magkita. Huwag na dito sa bahay niyo. Mas delikado kung sa labas tayo magkikita. Baka may makakita sa atin. Minsan lumuwas tayo ng Maynila. Doon mas magiging malaya tayo. Paano naman natin yung gagawin? Pareho tayong busy. Kaya nga habang hindi pa pwede, dito na lang muna tayo sa bahay. Nagkataon lang naman na umuwi si LV dahil masama ang pakiramdam. Wala siyang kaalam-alam na marisari natin ngayon. Pasensya ka na. Wala akong choice kundi ibigay sa kanya ang bulaklak. Bibilhan na lang kita sa susunod. Ayos lang. Kesa naman sa mabuko tayo. Huwag na lang bulaklak ang ibigay mo sa akin para hindi halata. Sige, iba na nga lang. Baka magtaka pa tita mo kung bakit may bulaklak ka. Oo nga pala, ang sarap ng luto mo. Ginaya ko lang yun sa napanood ko, no? Sayang nga eh. Nasira ang celebration natin. Pwede pa naman tayo mag-celebrate eh.
Baka mamaya magising si tita at hanapin ka. Sinilip ko. Tulog na tulog siya. Nakanganga pa sa sobrang himbing. O sige, kukunin ko lang yung alak na pinalamig ko. Nagising ako na wala pa rin sa tabi ko si Anton. Hindi ko alam kung bumangon lang ba siya o hindi pa pumapasok sa kwarto namin. Mabuti na ang pakiramdam ko ng mga oras na yon. Hindi na rin ako inaantok kaya bumangon na lang ako para hanapin si Anton. Paglabas ko, nakarinig ako ng lagaslas ng tubig sa banyo. Napakunot ang noo ko nang maisip ko na naliligo ito. Dahil katabi lang naman ng kwarto namin ng tinutulugan ni Maine, sinilip ko na rin siya pero wala siya sa kama. Lumapit na lang ako sa banyo at akmang kakatukin yun nang biglang bumukas yun. At lumabas ang asawa ko na nakatapis ng tuwalya. Pareho pa kami nagkagulatang dalawa. Oh, bakit bumangon ka? Magaling ka na ba? Oo, magaan na ang pakiramdam ko. Ay bakit ka nga pala naligo ng ganitong oras? Nainitan ako. Tara na sa kwarto natin. Nakakapagtaka naman. Dati naman kasi kahit gaano kainit ang panahon, hindi ka naman naliligo ng ganitong oras dahil sabi mo baka magkasakit ka. Sobrang init kasi. Halika na, inaantok na ako eh. Bigla kasi ako napreskuhan. Inakay na ako ng asawa ko papasok sa kwarto namin. Nakalimutan ko na rin itanong kung nakita ba niya si Maine dahil wala ito sa kwarto niya. Kinabukasan dahil araw ng Sabado walang pasok si Maine at ganun din ang asawa ko. Parang tinatamad akong pumunta sa tindahan kaya nagchat na lang ako sa katiwala na siya na muna ang bahala. Habang nag-aalmusal kami may bigla akong naalala. Tinitigan ko pa ang pamangkin ko. Maine, saan ka nagpunta kagabi? Sinilip kasi kita sa kwarto mo, wala ka. Po, hindi naman po ako umaalis sa kwarto ko. Pagkatapos ko pong magligpit ng pinagkainan natin, natulog na rin po ako. Sigurado ako na wala ka sa kwarto mo kagabi. Baka naman dahil masama ang pakiramdam mo kaya akala mo wala si Maine sa higaan niya. Sigurado ako sa nakita ko. Hindi naman po talaga ako umaalis sa kwarto ko, tita. Sinasabi mo bang nagsisinungaling ako, ha? Hindi po, tita. Hindi mo naman kailangan magalit sa bata. Sa palagay ko, hindi ka pa nga magaling. Sa lahat kasi ng ayoko, yung nagsisinungaling sa akin. Hindi naman po ako nagsisinungaling eh. Maliit na bagay lang naman yan para palakihin mo pa. Ay, sigurado naman kasi ako sa sinasabi ko. Hindi ko alam kung bakit kailangan pa niyang magsinungaling. Maine, humingi ka na lang ng sorry sa tita mo para matapos na to. Sorry po, tita. Hindi pa nga magandang pakiramdam ko. Sa kwarto muna ako. Pagpasensya mo na ang tita mo. Ano pa nga bang magagawa ko? Kasalanan ko rin naman. Mas mag-ingat na tayo sa susunod. Nakakainis na yung asawa mo ha. Lahat na nga ginagawa ko dito sa bahay eh. Sabi ko naman sa'yo, huwag kang gumawa kung ayaw mo. Hindi ka naman niya inuobliga. Sana nga makatapos na ako para makalayas na ako sa bahay na to. Konting tiis pa. Kung gusto mong matupad ang pangarap mong makatapos, pakisamahan mo na lang ang tita mo. Nakikisama naman ako ah. Alam ko naman, pero nakikita ko sa mukha mo na parang gusto mo na siyang labanan kanina eh. Pasensya na. Bigla rin kasing uminit ang ulo ko eh. Tandaan mo, hindi dapat lumayo ang loob ng tita mo sa'yo. Kailangan mo munang magtapos ng pag-aaral. Kasalukuyan ako nagbabasa ng libro nang may kumatok sa pinto sabay bukas nun. Nakatingin na pumasok si Maine na may dalang baso ng juice. Tita, dinalhan ko po kayo ng juice. Hindi ka na sana nag-abala pa. Gusto ko po kasing mag-sorry ulit sa inyo. Ayoko po kasing nagagalit kayo sa akin eh. Ay, pasensya ka na rin kung napagtaasan kita ng boses kanina. Naiintindihan ko po. Baka hindi pa kayo magaling. Minsan kasi ganyan din ako eh, nung nagkakatrangkaso ako. Kung ano-ano ang nakikita ko.
Huwag na nga natin pag-usapan pa yon. Oh, kumusta nga pala ang pag-aaral mo? Okay naman po, tita. Pinagbubutihan ko ang pag-aaral ko para hindi naman ako mapahiya sa inyo. Mabuti naman kung ganon. May naniligaw ba sa'yo? Ay, meron po, pero lahat sila binabasted ko. Mabuti naman. Huwag mo sanang masamain ha. Kung pinaghihigpitan kita, para din yun sa'yo. Alam ko naman po yun eh. Inumin niyo na po itong juice nyo. May gusto po ba kayong ulam? Ipagluluto ko po kayo. Parang gusto ko nung ulam na may sabaw. Sige po, ipagluluto ko po kayo ng nilagang baka. O sige, yun na lang ang lutuin mo. Matagal na rin tayong hindi nakakapag-ulam ng nilagang baka. Noong anniversary namin ni Anton, kumain lang kami sa labas. Gusto pa sana niyang isama ang pamangkin ko pero tumanggi ako. Napansin kong tahimik lang siya buong maghapon. Tingin ko nga parang napilitan lang talaga siya na lumabas kaming dalawa. Doon na nagsimula ang pagmamasid ko sa kanya. Tinutuban kasi ko ng hindi maganda. Noon ko lang napagtanto na malamig na ang pakikitungo niya sa akin. Bigla tuloy ako napaisip na baka may iba na siyang babae. Minsan nasa banyo siya at naiwan ang cellphone niya sa kwarto namin, kinalikot ko yun. Pero wala naman ako nakitang kahina-hinala. Nang hindi na ako nakatiis, kinumpronta ko na siya kung may problema ba. Ano naman ang magiging problema natin? Ewan ko sa'yo. Napansin ko lang na malamig na ang pakikitungo mo sa akin noong anniversary natin. Tingin ko nga, napilitan ka lang na lumabas tayo nun eh. Binigyan mo na naman agad ng ibang kahulugan. Pagod lang ako noon. Alam mo naman na galing pa ako noon sa trabaho eh. Hindi lang yon. Nito mga nagdaang araw, hindi ka na rin malambing sa akin. Hindi mo na nga ako kinukumusta sa pag-aasikaso ko sa tindahan eh. Ganun ka rin naman sa akin ah. May naririnig ka ba sa akin ha? Kaya ang sabi ko sa'yo, magbakasyon tayo kahit ilang araw lang. Bigyan naman natin ng oras ang isa't isa. Sinabi ko na sa'yo na hindi ako pwedeng magbakasyon sa trabaho ko. Bakit dati naman nakakapagpaalam ka? Dati yun, iba na ngayon. Paanong naging iba? Wala din kasi akong ipon ngayon. Ako naman ang gagastos eh. Bakit ba ang kulit mo ha? Magtapat ka nga sa akin. May ibang babae ka ba? Ano? Saan mo naman nakuha yung ideya na may babae ako? Hindi mo ako maloloko, Anton. Nararamdaman ko na ibang babae ang dahilan ng panlalamig mo sa akin. Wala nga akong babae. Sige, magkaila ka pa. Humanda kayo sa akin ng babaeng yon, oras na malaman kung totoo ang hinala ko. Bahala ka. Wala ka naman mapapatunayan dahil hindi totoo na may iba akong babae. Basta na lang akong tinalikuran ni Anton. Marami pa sana akong gustong sabihin sa kanya. Naiwan naman ako umiiyak sa sala. Lalo ako naguluhan ngayon. Hindi ko na tuloy alam ang gagawin ko. Parang gusto kong pagsisihan na kinumpronta ko siya. Baka kasi yun pa magtulak sa kanya sa babaeng yun. Tita, May kailangan ka? pasensya na po kung narinig ko ang pagtatalo ninyo ni Tito Anton. Kung ikaw ang tatanungin ko, sa palagay mo kaya may ibang babae ang tito mo? Sa palagay ko po, wala siyang babae, tita. Bakit mo naman nasabi yan? Kasi po pagkatapos ng trabaho, nandito na po siya sa bahay. E di po ba, kapag nambababae, madalas po ginagabi? Iba kasi talaga ang kutob ko eh. Pero pwede rin na mali ako. Pinakialaman ko kasi ang cellphone niya nang minsang naliligo siya. Wala naman akong nakita. Wala naman po pala eh. Siguro, kailangan nyo lang ng oras para sa isa't isa. Aminado naman akong malaki ang pagkukulang ko sa tito mo eh. Kaya nga gusto ko na magbakasyon kami kahit ilang araw lang. Wag nyo na lang pong pilitin kung ayaw niya. Ganun na nga. Baka doon pa kami mag-away. Hindi rin kami mag-enjoy. Hayaan nyo po munang lumamig ang sitwasyon. Ay, sana nga. Mali ang hinala ko. Makalipas ang ilang araw, nagkabati na rin kami ni Anton.
Pero hindi pa rin nawawala ang kutob ko na may ibang babae siya. Kahit nasa tindahan ako, iniisip ko pa rin ang bagay na yun. Ilang beses ko na rin pinakialaman ng cellphone niya pero wala naman ako nakitang kahina-hinalang chat sa kanya. Iniisip ko baka magaling lang magtago ang asawa ko. Ano nang gagawin natin ngayon? Sigurado na magsusumbong yun si Ate Sally. Huwag kang matakot, gagawa ako ng paraan. Sabi ko naman sa'yo dapat sa labas na lang tayo. Mas gusto ko kasi dito dahil pakiramdam ko, ikaw na rin ang asawa ko at hindi ang tiyahin mo. Minsan lumabas ako, iba ang tingin sa akin ng mga kapitbahay natin. Para bang may alam sila sa nangyayari dito sa bahay. Paano naman nila malalaman? Hindi naman sila nagpupunta dito. Baka napapraning na ako. Huwag ka kasing mag-isip ng kung ano-ano. Hindi ko maiwasan Nag-iipon lang ako. Makakaalis na rin tayo sa bahay na to. Sana nga, dahil pagod na rin ako sa pagpapaalila dun sa asawa mo. Sabi ko naman sa'yo, hindi mo kailangang kumilos dito. Kapag hindi ako kumilos, gusto mo bang magkahinala ang asawa mo? Huwag na nga muna natin pag-usapan yan. Aayusin ko muna ang problema natin kay Sally. May naisip na akong paraan. Pakiramdam ko ang bagal ng oras. Gusto ko na kasing makapagtapos Kaya sa tingin mo mabagal dahil naiinip ka. Iyon lang kasi ang dahilan kung bakit hindi ako makaalis-alis sa bahay na to. Hindi mo naman kasi pwedeng idahilan na gusto mong mag-boarding house. Baka lalong maghinala si LV. Hindi ko naman talaga yun sasabihin. Ang lapit lang naman ng university na pinapasukan ko dito Huwag ka na mag-alala. Magluto ka na lang. Nagsabi na kasi si LV na maagang uuwi ngayon. Alam mo, parang ang sarap lasunin ng asawa mo. Para masolo na kita at ang bahay na to. Mawawala din siya sa buhay natin. Sa kusina na muna ako. Mula nung nagkaroon kami ng pagtatalo ni Anton, maaga na akong umuwi sa bahay namin. Gusto ko sana siyang ipagluto pero kapag dumarating naman ako, nasa kusina na si May at nagluluto na siya. Ang asawa ko naman laging nasa sala at naglalaro sa cellphone niya. Maupo ka muna. Alam kong pagod ka. Inutusan ko na nga si May na magluto na. Gusto ko sanang ipagluto ka, pero tuwing dumarating naman ako, nagluluto na siya. Pagod ka na. Hindi mo na kailangan kumilos dito sa bahay. Mukhang nasanay ka na sa luto ni Maine Oo, halos 1 taon na siya sa atin Hindi ko na pala nakakamusta ang pag-aaral niya. Okay naman daw. Nag-aaral siyang mabuti para sa pamilya niya at para hindi siya mapahiya sa'yo. Sa tingin mo kaya wala siyang boyfriend talaga? Hindi may iwasan na marami manligaw sa pamangkin mo dahil maganda at sexy. Kahit sino maaakit sa kanya. Pero tingin ko naman, tinutupad niya ang pangako niya na hindi siya magbo-boyfriend habang nag-aaral. Ikaw ba? Naaakit ka ba kay Maine? Ha? Anong klaseng tanong yan? Sabi mo kasi sa ganda at sexy ng pamangkin ko, kahit sino maaakit sa kanya, kaya tinatanong kita. Ano ka ba naman, LV? Pamangkin mo yun. Sa tingin mo, pag nanasaan ko siya na tunay na anak ang turing ko? Talaga bang tinuturing mo na siyang anak? Oo naman. Kaya wag mo naman sanang bigyan ng mali siya ang sinabi ko. Pasensya na. Sa day off ko nga pala, manood tayo ng sine at kumain na rin sa labas. Tayong 3. Hindi ba pwede na tayo lang dalawang lumabas? Gusto rin kasi mag-relax ni Maine, kaya isama na natin siya. O sige, sigurado na matutuwa yun. Nung manood kami ng sine ni Anton at kumain sa labas, hindi sumama si Maine. May exam daw sila sa Lunes at kailangan niya mag-review. Halata naman kay Anton na nadismaya siya. At buong oras na magkasama kami, tahimik lang siya. Parang ako lang ang nag-enjoy. Isang araw na hindi ako pumunta sa tindahan, pagising ko naglalabas si Maine. Si Anton naman ang nagsampay ng mga nilabhan niya. Nagtatawanan pa sila nang maabutan ko sa likod. Tinutulungan ko lang ang pamangkin mo para mapabilis ang paglalaban niya. Ang dami na po nating labahin, tita. Kaya nilabhan ko na.
Di ba sinabi ko na si Sally ang naglalabas sa amin? Meron ka palang hindi nalalaman. Ano ang hindi ko alam? Nahuli ko si Sally na pinagnanakawan tayo. Nakiusap siya sa akin na wag na siyang ipakulong alang-alang sa anak niya. Hindi magagawa yun ni Sally. 10 taon na natin siyang kilala. Yun din ang akala ko eh. Dala lang siguro na matinding pangangailangan kaya niya nagawa yun. May palagay ako na matagal na niyang ginagawa yun sa atin. Hindi lang natin napapansin. Ano naman ang mga nakuha niya? Nahuli ko siya sa akto kaya hindi niya natangay ang mga alahas mo. Bakit ngayon mo lang to sinabi? Nawala rin kasi sa isip ko na banggitin yun. Ang mga ganong bagay hindi dapat kinakalimutan. Pasensya ka na. Hindi ko agad nasabi sa'yo. Pupuntahan ko siya sa kanila. Gusto kong marinig ang side niya. Sa pagkakaalam ko, wala na siya sa tinutuluyan nila. Siguro sa sobrang hiya kaya umalis na lang. Hindi ako makapaniwalang magagawa yun ni Sally. Naging mabuti tayo sa kanya at sa anak niya. Ako pa nga nagbibigay ng baon sa bata para hindi na sana mabawasan ang kita niya. May mga tao talaga na walang utang na loob. Katulad ni Sally. Hindi ka naman siguro gagaya sa babaeng yon, Maine. Hindi po, tita. Hindi po malikot ang kamay ko. Hindi mo dapat pinagdududahan ng pamangkin mo. Pasalamat na nga lang tayo. Siya na ang umako sa trabahong iniwan ni Sally. Tinatanong ko lang naman siya. Hindi ka ba pupunta ng tindahan ngayon? Hindi muna. Bala ko nga 1 linggo ako magpapahinga. Mahirap iwan ng tindahan. Baka mamaya may nangyayari na kababalaghan kapag wala ka. May tiwala ako sa mga tauhan ko ron. Hindi nila magagawang sirain ang tiwala ko sa kanila. Tingnan mo naman ang ginawa ni Sally. Nasisiguro kung may dahilan si Sally kaya nga gusto ko siyang makausap. Sige, ikaw ang bahalang maghanap kung saan siya lumipat. Tumalikod na lang ako nang makita na tinuloy na nila ang ginagawa. Parang hindi na kasi nila ako nakikita. Naglakad-lakad na lang ako sa bakuran namin nang makita ko ang papel sa ilalim ng gate. Lumapit ako at saka yun kinuha. Binuksan ko pa ang gate para makita kung sino ang naglagay nun. Pero mga bata lang ang nakita ko nagtatakbuhan palayo. Parang nakita ko pa ang anak ni Sally sa mga yun. Nang buksan ko ang nakatuping papel, nakalagay doon na bantayan ko ang asawa ko at pamangkin. Bigla akong nakaramdam ng kaba. Agad ko yung tinago na marinig kong tinatawag ako ni Anton. Mula nun naging mapagmatsyag na ako sa mga kilos nila. May pagkakataong nahuhuli ko silang magkatabi sa sala. Minsan naman sa kusina magkadikit sila habang nagluluto si Maine. Gusto ko sanang kumprontahin si Anton pero siguradong magkakaila lang siya. Isang beses nagpaalam akong aalis at makikipagkita sa mga kaibigan at baka gabihin ako ng uwi. Lingid sa kanya, hinanap ko si Sally na natagpuan ko sa bahay ng nanay niya. Hindi ko po magagawa sa inyo na pag nakaawan kayo. Takot ako sa karma dahil sa anak ko. Ikaw ba ang naglagay ng sulat na ito sa gate namin? Inutusan ko ang anak ko na ilagay nga yan. Pero siguruhin ka ako na nandun ka at ikaw lang ang makakakuha. Sabihin mo, anong nalalaman mo? Ilang beses ko na sila nakikita na may ginagawang kababuyan. Gusto ko na magsumbong sa'yo kaya lang nauunahan ako ng takot na baka hindi ka maniwala sa akin eh. Kinukutuban na ako na may ibang babae si Anton pero wala naman akong makitang ebidensya kahit sa cellphone niya. Yun pala, nasa bahay ko ang ahas. Palayasin mo na ang manloloko mong pamangkin. May plano silang suluhin ang bahay at mga ari-arian mo. Baka kung anong gawin nila sa'yo. Hindi nila magagawa ang masamang plano nila dahil uunahan ko na sila. Mga hayop, pagkatapos ng ginawa ko, ito pang igaganti nila sa akin. May mga kadugo talaga na walang utang na loob. Napakatanga ko! Ang dami ko lang napupuna sa kanila pero binaliwala ko lang. Akala ko, sabik lang sa pagkakaroon ng anak si Anton kaya hinayaan ko siyang maging malapit kay Maine. Pasensya ka na Ate Elvie kung umabot pa ng ganito katagal. Hindi naman kita masisisi. Iniisip mo rin ang kapakanan ng anak mo. Pero salamat pa rin at ipinaalam mo sa akin.
Ate LV, malaki ang utang na loob ko sa'yo dahil nung iwan ako ng tatay ng anak ko, ikaw ang tumulong sa akin. Ito lang ang magagawa ko para makabawi sa'yo. Kung gusto mong gumanti sa asawa at pamangkin mo, may alam ako, magsabi ka lang. Pag-uwi ko, tahimik ang buong bahay. Pero alam kong nandun lang ang asawa ko dahil nasa garahe ang motor niya. Kanina pa ako kinakabahan sa pwedeng madatnan sa bahay namin. Makailang beses pa akong huminga ng malalim bago ako naglakad papuntang pinto. Sa bungad pa lang maririnig na ang matinis na tawa ni Maine. Parang sasabog na ang dibdib ko sa galit. Hindi nakasara ang pinto ng kwarto namin, dahan-dahan ko yun itinulak. Sa mismong mga mata ko, nakita ko ang kataksilan ng 2 taong mahalaga sa akin. Parang tinatamad akong magluto ngayon. Eh di huwag kang magluto. Magpahinga ka na lang. Alam kong pagod ka eh. Kaya lang, baka magalit ang asawa mo. Tatawagan ko na lang siya na mag-take out na lang ng pagkain natin. Minsan lang naman eh. Alam mo, ang tanga-tanga ng asawa mo. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam na ang babae mo nandito mismo sa pamamahay niyo. Pagkatapos ng mga ibinigay ko sa'yo, isang tanga lang ang tingin mo sa akin. Tita LV, nandyan na pala kayo. LV, hayaan mo ko magpaliwanag. Ano pang ipapaliwanag mo, ha? Kung gaano nakatagal ninyo ako niloloko? LV, pwede naman natin ito pag-usapan ng mahinahon. Mahinahon ba ka mo ang gusto mo? Ikaw na babae ka! Tumayo ka sa kama namin! Wala kang karapatan dyan! Huh? Tita, bitiwan niyo po ako. Hindi ka lalabas! Kakalad ka rin kita hanggang sa labas ng bahay na to! Tingnan ko lang kung may mukha ka pang maiharap sa mga tao! Wag po, tita! Wag po, maawa na kayo! Hindi ka nga naawa sa akin na nagpapalamon sa'yo! Wala kang utang na loob! Tama na! Bitiwan mo siya! Hindi mo siya kailangan ipahiya sa mga tao! LV, hayaan mo muna siyang makapagbihis! Ikaw! Ipapahiya ko! Mga hayop! Mga baboy! Dito pa talaga sa mismong bahay natin! Sa mismong kama natin! Nasaan ang kahihiyan mo, ha? Sa pamangkin ko pa talaga! Nagmamahalan kami ni Maine. Balak na namin magsama. Ano ka mo? Mahal? Sa maikling panahon, mahal mo na siya? Kasalanan mo rin naman kung bakit nabaling sa kanyang atensyon ko. Wala ka ng oras sa akin. Puro ka na lang negosyo. Lahat ginagawa ko para sa pamilya natin. Tapos, kasalanan ko pa rin, ha? Lahat ng luho mo galing sa akin dahil ang kita mo kulang pa sa sarili mo at sa pagtulong sa pamilya mo. Ako rin na naguhulog sa motor mo at ang bahay na ito. Kahit ano pang sabihin mo, hindi na magbabago ang isip ko. Mabuti pa maghiwalay na tayo. Kung gano'n naman pala, lumayas kayo dito sa bahay ko! Wala kayong dadali na kahit ano! Ultimo yung mga suot ninyo, ako ang bumili niyan! May karapatan din ako sa bahay na to. Kaya hindi kami aalis dito. Kung gusto mo, magsama-sama tayong 3 dito. Hindi ako papayag! Ang bababoy Kung hindi ninyo ka talaga! pumapayag, ikaw ang umalis sa bahay na to. Hayaan mo na kami ni Maine. Kahit anong gawin ko, hindi talaga sila umalis sa bahay. Magkasama na rin sila sa isang kwarto at umaasta na parang mag-asawa. Aaminin ko sa kabila ng nararamdaman kong selos at galit, hindi ko kayang mawala si Anton sa akin. Hindi ko rin magawang humingi ng tulong sa iba para mapaalis sila. Kaya muli kong kinausap ang asawa ko. Ayusin natin ang pagsasama natin. Huwag mo na masayangin ang ilang taong pinagsamahan natin. Palayasin mo na ang babaeng yan. Ano ka ba, LV? Hindi ka ba talaga makaintindi? Hindi na kita mahal. Si Maine na ang mahal ko. Alam kong hindi mo naman talaga mahal ang pamangkin ko eh. Nadadala ka lang sa ganda at pagiging bata niya.
Sabi mo nga dati, lahat na aakit sa kanya. Kabilang ka na dun. Hindi lang simpleng pagnanasa ang nararamdaman ko kay Maine. Mahal ko na siya at kung pwede lang, gusto ko siyang pakasalan. Kapag wala ka na maibigay sa kanya, iiwan ka rin niya. Pera lang ang habol niya. Pera na ako ang naghihirap. Tumigil ka na nga! Hindi ako iiwan ni Maine. Mahal niya ako. Kung nahihirapan ka na, umalis ka na lang sa bahay na to. Hindi ko isusuko ang bahay na ito. Ni isang kusing wala kang ambag sa pagpapagawa ko dito. Kahit totoo yan, may karapatan pa rin ako dahil kasal tayo. Anong pinag-uusapan niyo, ha? Umalis lang ako sandali. Nilalandi mo na si Anton. Eh ano ngayon kung landiin ko ang asawa ko? Walang iya ka talaga. Wala kang karapatang bastusin ako sa pamamahay ko. Sampid ka lang dito. Wala akong karapatang sampalin ako. Mga magulang ko nga hindi ako magawang saktan eh. Ikaw pa kaya? Kaya naman pala ganyan ang ugali mo. Walang delikadesa. Dahil hindi ka na disiplina ng mga magulang mo. Ano kayang sasabihin nila? Oras na malaman nilang kumabit ka sa asawa ko. Hindi maniniwala sa'yo ang mga magulang mo. Alam nilang hindi ko magagawa ang sinasabi mo. Kahit may ipakita ako ng mga ebidensya. Kasi kayo, alam naman ninyo na kasama ninyo ako sa bahay nito kung saan-saan pa kayo naglalampungan. Walang iya ka! Matandang hukluban! Amoy lupa ka na! Kaya ayaw na sa'yo ni Anton! Ikaw ang walang hiya sa ating dalawa! Masahol ka pa sa isang puta! Nakikiusap ako sa iyo, LV. Huwag ka nang gumawa ng gulo. Tanggapin mo na lang na hindi na tayo pwedeng magsama. Hahayaan ko na lang kayo na maging masaya, ha? Hindi ako papayag! Bakit ba kasi pinagpipilitan mo pa ang sarili mo kay Anton? Hindi ka na nga niya mahal! Ako na ang mahal niya! Ilang beses ba dapat uulit-ulitin sa'yo yan, ha? Sige, ipauubaya ko na sa iyong asawa ko. Pero ang gusto ko, umalis kayo sa pamamahay ko. May karapatan din dito si Anton. Kaya hindi kami aalis. Kung hindi ka na makatagal, edi ikaw ang umalis at ipaubaya mo na sa amin ang bahay na to. Tingnan natin kung sino mapapaalis sa bahay na ito. LV! Saan ka pupunta? Hayaan mo na siyang umalis, Anton. Mabuti nga nagkusa na siya eh. Baka kasi may gawin siya eh. Ipadlock mo na lang ang gate para hindi na siya makapasok. Tumuloy ako sa bahay ng kapatid kong si Kuya Dan. Nung isang araw pa siya dumating at pinapupunta nga kami mag-asawa dahil may pasalubong daw siya sa amin. Pagdating sa kanila, hindi ko na napigilan na mapahagulgol ng iyak. Kahit ang hipag ko awang-awa sa akin nang malaman ang ginawa ng asawa ko at pamangkin namin. Nagpupuyos naman sa galit ang kuya ko. Alam na ba ni Mila ang ginawa ng anak niya? Hindi ko kayang sabihin eh. Buntis siya ngayon. Ako na magsasabi at magpapakita sa kanya ng mga ebidensya ng mga ginawa ng anak niya. Hindi ko kayang mawala sa akin si Anton, kuya. Makakalimutan mo rin ang asawa mo. Basta isipin mo lang masasamang ginawa niya sa'yo. Huwag mo na siyang habulin o tanggapin kahit kailan sa buhay mo. Gusto ko lang naman tumulong. Bakit ito pang naging kapalit? Ngayon ko mas naiintindihan ng asawa ko kung bakit malayo ang loob niya sa pamilya ng kapatid natin. Mga walang utang na loob. Kung hindi rin lang naman makikipagbalikan sa akin si Anton. Mabuti pang umalis na sila sa bahay ko. Ako na ang bahala kung paano sila mapapali sa bahay mo. Salamat, kuya. Hindi ko na talaga alam kung kanino pa ako lalapit. Tama lang na sa akin ka lumapit. Hindi naman kita pababayaan. Sana nakinig na lang ako sa'yo noon. Nahayaan na lang si Ate Mila na tumayo sa sarili niyang mga paa para matuto. Hindi rin naman kita masisisi dahil malambot ang puso mo. Akala ko rin kasi noon, sa akin lang lumapit si Mila para humingi ng tulong. Hindi ko akalain na lalapitan ka rin niya para pag-aralin ang anak niya. Gustong gusto kasi ni May na makabalik sa pag-aaral. Mas nanaigang awa ako sa kanya. Maraming paraan para makapag-aral siya. Pwede naman siya mag-working student pero ayaw niya. Yun kasi ang alok ng asawa ko. Ang magtrabaho siya sa restaurant namin, pero ayaw niya.
Baka raw kasi makaapekto sa pag-aaral niya. Hindi niya nabanggit yan. Inalok ko rin siyang tulungan ako sa tindahan, kaya pala tumatanggi siya dahil may katamaran din. Sa ginawa niya, lalong wala silang makukuha tulong sa akin. Wala nang ang ginawa si Mila kundi tumawag sa akin eh. Malapit na raw siyang mga anak at wala pang pera. Wala na akong pakialam sa kanila mula ngayon. Sarili ko naman ang iisipin ko. Tama yan. Kahit mag-isa ka lang sa buhay, basta may pera ka, mabubuhay ka na masagana. Nang araw na yun, kasama si Kuya Dan at ilang kamag-anak namin, pumunta kami sa bahay. Nakapadlock na ang gate, sinira lang yun para makapasok kami. Kitang-kita ang pagkagulat sa dalawa nang makita kaming papasok ng bahay. Naka-boxer shorts lang ang asawa ko nun habang nakasando at shorts naman si Maine. Halata sa mga itsura nila na may ginagawa sila nung dumating kami. Hindi na nakapagpigil ang kapatid ko at inundayan ng suntok sa mukha si Anton. Bumagsak ito sa sahig at napasigaw naman si Maine. Tumayo ka dyan! Akong harapin mong hayop ka! Hindi ako lalaban, bayaw. Hanggang ngayon duwag ka pa rin. Paano mo nagawa makipagrelasyon sa pamangkin namin, ha? Wala ka na ba talagang kahihiyan? Alam naman ni LV ang dahilan kung bakit nabaling ang atensyon ko kay Maine. Talagang kapatid ko pang sinisi mo, ha? Napakawalang hiya mo talaga. Tumayo ka, sabi! Tama na po, Tito. Hindi naman siya lalaban eh. Isa ka pa! Hindi mo na binigyan ng kahihiyan ng pamilya natin. Ang mga magulang mo. Pumatol ka ba talaga sa tito mo? Bakit kailangan niyo pang magsama ng mga kaanak natin? Para ipahiya ako? Oo. At para paalisin kayo sa bahay nito. Wala kang karapatan na paalisin ako sa bahay na to. Mamili ka. Aalis kayo ng matiwasay sa bahay na ito o sasampahan ka ng kaso ni LV. Huwag mong subukan ang kakayanan ko, Anton. Hindi mo pa ako kilala. Kukunin ko lang po ang mga gamit ko at aalis na kami. Ayusin mo na ang mga gamit mo, Anton. Wala kayong dadalhin na kahit na ano. Lahat ng gamit ninyo si LV ang bumili. Kaya tama lang na maiwan dito. Binigay na po niya yun sa amin. Kaya amin na yun. Ibinigay sa'yo lahat ng tita mo. Pero ito pang igaganti mo? Gusto mo pa siyang palayasin sa sarili niyang pamamahay? Habang kayo pa magtimpe, umalis na kayo! Kukunin ko lang ang susi ng motor. Hindi mo rin pwedeng dalhin ang motor mo. Si LV ang kumuha ng motor na yan. LV, huwag ka naman manahimik dyan. Maawa ka sa amin. Maawa ka naman sa amin, tita. Kahit ipadala mo na lang sa amin ang mga gamit. Kalad ka rin yun ang panabas ng bayan mga to. LV, maawa ka! Sa huli, pinadala ko rin kay Anton ang motor niya. Ang plano ko, hindi nahulugan yon hanggang sa mahatak na lang. Maliban na lang kung itutuloy ni Anton ang hulog. Masakit pa rin sa akin ang nangyari. Hindi pa rin ako makapag-focus sa ginagawa ko. Sa bawat sulok ng bahay na yun, puno ng alaala namin ni Anton at kataksilan nila ni Maine. Galit na galit din sa akin si Ate Mila dahil sa ginawa kong pagpapalaya sa anak niya. Kung ano-ano masasakit na salita ang sinabi niya sa akin. Sa isang iglap, nakalimutan niya ang mga nagawa kong tulong. Habang tumatagal, napapalitan na ng matinding galit ang pagmamahal ko sa asawa ko. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ako nakakaganti. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ko si Sally. Si Sally pa ang nagsabi ng tungkol sa inyo. Matutulungan niyo daw akong makapaghiganti. Depende yan, iha. Kung karapat dapat makitang tulungan sa gusto mong paghihigante. Pinagtaksilan ako ng asawa ko. Nagkaroon sila ng relasyon ng pamangkin ko at sa mismong bahay ko pa. Nagmakaawa din ako sa asawa kong ayusin namin ang pagsasama namin. Pero mas pinili pa rin niyang babaeng yun. Oras na tulungan kita, hindi mo na mababawi ang mangyayari sa kanila. Ayoko lang na meron nagpupunta dito, hihingi ng tulong, tapos magsisisi bandang huli. Matagal ko pong pinag-isipan ng bagay na ito. Hindi ako papayag na habang sila nagsasaya
Ako naman nagdurusa dahil sa kataksilan nila. Gusto kong habang buhay malasin ang pamangkin ko, habang ang asawa ko ay nagdurusa naman. Ibigay mo na sa akin ang mga kailangan ko para makapag-umpisa na ako. Damang-dama ko ang matinding puot na nananahan sa puso mo. Lalo nitong pinalalakas ang aking kapangyarihan. Maraming salamat po sa inyo, Aling Cedes. Hindi mo kailangang magpasalamat. Gaya mo, pinagdaanan ko rin yan. Kaya nangako ako na ang mga katulad kong pinagtaksilan, tutulungan ko rin para makamtan nila ang hustisya. Umalis ako sa bahay ni Aling Cedes na magaan ang pakiramdam. Dahil wala naman akong gagawin, tumuloy muna ako sa bahay ni Kuya Dan. Kinausap daw siya ng kapatid namin at humihingi ng tulong. Nasa ospital daw kasi ang asawa nito dahil biglang nanikip ang dibdib. Nagbigay ako ng konting tulong. Wala na rin naman sila malalapitan eh. Wala na akong pakialam sa kanila. Hindi na nila ako maaasahan. Naiintindihan naman kita. Meron nga pala akong sasabihin sa'yo. Buntis din si Maine. Hindi na rin siya nakabalik sa eskwelahan dahil kumalat na ang balita na nakiapid siya sa may asawa. Bukod doon, wala na rin siyang pantusto sa pag-aaral niya. Ang bilis talaga ng karma. Dahil sa ginawa niya, ang daming nadamay. Imbis na gumana ang buhay ng pamilya niya, tumagdag pa siya. Sinabi ko na rin kay Mila na yun na ang huling tulong ko sa kanila. Ang nararanasan nila, umpisa pa lang ng paghihirap nila. Alam ko na masakit ang ginawa nila sa'yo. Pero hindi tama na ipagdasal ang paghihirap nila. Hindi ko yun ipinagdadasal. Talagang mangyayari yun sa kanila. Ano nga palang plano mo ngayon? Bala kong ibenta ang bahay ko at lumipat ng titirhan. Kahit saan kasi ako tumingin, naaalala kong kataksilan nila. Magandang desisyon yan. Ngayon mag-isa ka na. Hindi mo naman kailangan ng malaking bahay eh. May kausap na nga ako. Kapag nagkasundo kami sa presyo, maibibenta ko na yon. Balak mo bang hatian si Anton? Hindi kuya. Dahil sa akin, kaya kami nagkaroon ng bahay. Subukan lang niya maghabol. Sasampahan ko sila ng kaso, lalo na at nagbunga ang panloloko nila sa akin. Kung kailangan mo ng tulong makakausap, nandito lang kami ng asawa ko. Nag-aalala din siya sa iyo eh. Ayos na ako. Hindi man madali, pero kakayanin ko to. Mas lalo ko pang ibinuhos ang oras ko sa tindahan ko. Hindi na rin ako umuwi sa bahay namin. Umupa na lang ako ng maliit na apartment na ako lang ang nakakaalam. Habang nag-aayos ako ng paninda, biglang dumating si Anton. Gusto niya mag-usap na kaming dalawa lang. Pero hindi ako pumayag. Nakikita mo naman siguro na marami akong ginagawa. Kaya sabihin mo na ang sadya mo. Huwag ka nang mahiya sa kanila. Alam naman nila ang ginawa ninyo ng pamangkin ko. Hinatak na yung motor. Hindi ko alam na hindi mo na pala hinuhulugan. Alam nga namang ako pa rin na maghulog doon. Kinuha mo na. May trabaho ka naman. Di sana, itinuloy mo ang hulog. Ngayon wala na akong trabaho. Sana pumayag ka nang makuha ko ang mga gamit namin sa bahay natin. Ah, yun ba? Ipinamigay ko na sa mga nangangailangan eh. Wala na kayong gamit doon. Bakit mo naman ginawa yun? Hindi naman sa'yo ang mga gamit na yun. Hindi nga sa akin, pero ako naman ang bumili. Kung yun lang ang sadya mo, pues nasabi ko naman na, pwede ka na umalis. Nabalitaan ko sa kapitbahay natin na ibinebenta mo na ang bahay natin. Kailangan ko ang parte ko. Bahay ko lang yun. Wala kang makukuha kahit piso. Oras na ipagpilitan mo. Sasampahan ko kayo ng kaso. Matibay na ebidensya na binuntis mo pa ang kabit mo. Baka sa abogado lang maubos ang parte mo. Nagmamakaawa naman ako sa iyo na bigyan mo ako kahit magkano lang. Para lang makapagbagong buhay na kami ni Maine. Sira na ang buhay niya. Hindi na rin siya makabalik sa pag-aaral niya. Kasalanan ko ba kung inuna niya ang kakatihan niya, ha? Nagdurusa na siya. Galit sa kanya mga kamag-anak ninyo. Wala na siyang malapitan. Hindi nga siya makapagtrabaho. Wala akong pakialam. Ni kaunting awa, wala akong maramdaman. Kulang pa nga ang nararanasan niya. Ang laki na talaga ng ipinagbago mo. Kayong dahilan ng pagbabago ko.
Kung gusto mo, babalik na ako sa'yo. Narinig niyo ba ang sinabi ng taong ito? Makikipagbalikan daw dahil naghihirap na siya sa piling ng buntis niyang kabit. Tumigil ka nga! Pinapahiya mo ako sa mga tauhan mo eh. Tama lang na mapahiya ka. Kulang pa nga yan eh. Ipapahiya pa kita lalo kapag hindi ka umalis. Babalik ulit ako. Mag-uusap pa tayo. Ilang beses pa ngang bumalik si Anton sa tindahan ko. Nagkaroon din kami ng mainit na pagtatalo. Para maiwasan siya, hindi na lang ako pumupunta. Tinatawagan ko na lang ang pinagkakatiwalaan kong tauhan na si Betty. Palagi pa rin pumupunta dun si Anton at nanggugulo. Kaya tumawag na sila sa kapitan para magpapunta ng mga barangay tanod. Nagtakot siguro kaya hindi na ulit pumunta. Malaking tulong talaga kapag maraming ginagawa. Unti-unti ko na kasing nakakalimutan ang nangyari sa akin. Nandun pa rin ang sakit pero hindi na ganun katindi. Pumupunta na rin ulit ako sa tindahan. Isang beses maaga akong pumunta, ganun na lang ang gulat ko nang madatnan ko si Maine. Natuon ang paningin ko sa may kalakihan na niyang tiyan. Ang dati niyang kagandahan naglaho na. Payat na kasi ito, maputla at may kung anong mga sugat sa balat na kagat ng insekto. Anong ginagawa mo dito? Ibinabalik ko na sa'yo ang asawa mo. May sakit siya at hindi ko kayang ipagamot. Porke wala nang pakinabang, ibabalik mo na sa akin. Bagong panganak lang si nanay at may sakit din si tatay. Tapos, buntis pa ako. Hindi ko kayang mag-alaga sa kanila. Ibalik mo na lang sa pamilya niya si Anton kung tatanggapin nila. Ginawa ko na yan, pero binalik din nila sa bahay. Ikaw kasi ang pinili niyang samahan, kaya natural, obligasyon mo na siya. Hindi ko na nga kayang alagaan ang asawa mo. Ikaw may pera ka. Pwede mo siyang ipagamot. Bakit? Ano ba ang sakit ni Anton? Bigla na lang namaga ang mga binti niya hanggang sa hindi na siya makalakad. May mga tumubo na rin na pigsa sa balat niya. Kulang na nga kami sa pagkain eh. Ibibili ko pa ba siya ng gamot? Pasensya ka na. Wala akong magagawa para tulungan siya. Binigyan ko na siya ng pagkakataon noon na ayusin ang pagsasama namin. Pero ikaw ang pinili niya. Kaya magdusa kayo. Nagmamakaawa naman ako sa'yo, tita. Huwag mo akong matawag-tawag na tita dahil wala akong ahas na pamangkin. Kung ano man ang nangyayari sa'yo, karma ninyo yan. Hindi ko naman sinasadya ang nangyari eh. Nadala lang ako sa mga pangako ng asawa mo. Katangahan mo! Ang tanda mo na, hindi ka pa rin nag-iisip. Naturingang nag-aaral, bobo naman pagdating sa pag-ibig. Lahat po ng masasakit na salita, tatanggapin ko. Maawa na kayo, tita. Sa asawa ko nga na ilang beses nagpunta dito eh, hindi ako naawa. Sa'yo pa kaya? Akala ko pa naman mabait kayo. Nagkamali ako. Mabait naman talaga ako. Lumabas lang ang kasamaan ko nung lokohin ninyo ako. Bakit hindi mo kami magawang patawarin? Ang Diyos nga nagpapatawad eh. Ikaw pa kaya? Ang kapal na mukha mo para gamitin ang pangalan ng Diyos. Nung ginagawa niyo bang kasalanan ninyo, naaalala ninyo ako? Ha? Kung gaano kasakit ito sa akin? Ha? Nagsisisi na kami sa ginawa namin. Sunod-sunod na kamalasan na ang nangyayari sa amin. Nagdurusa na rin si Anton. Ano pa bang gusto mo? Ang mawala kayo sa buhay ko. At huwag na akong guluhin kahit kailan. May kakulitan din ng pamangkin ko. Araw-araw siyang nasa tindahan. Para makaiwas, nagbakasyon na lang ako sa malayo. Nang sabihin daw ni Betty na nasa bakasyon ako, nagwala ito at nanira ng mga paninda. Kaya napilitan na silang magpatawag ng pulis. Mula rin nun, hindi na siya nagpunta doon. Habang nasa bakasyon nga ako, tumawag si Kuya Dan. Sinabi nito na binawian na ng buhay ang bayaw namin. Nagpaabot na lang ako ng tulong. Sa pagpunta ng kapatid ko sa lamay, noon lang din niya nakita ang kalagayan ni Anton. Ano ba naging sakit niya?
Hindi ko po alam, Tito. Basta na lang siyang nagkaganyan. Hindi ko naman siya mapacheck up dahil wala kaming pera. Ibinabalik ko na rin siya sa asawa niya. Ayaw namang tanggapin. Ikaw ang pinili niya, kaya tama lang nakarguhin mo siya. Ang asawa niya ang may kakayanan na ipagamot siya. Wala na tayong magagawa. Ayaw na sa kanya ni LV. Paano niya nagagawa na magbakasyon? Samantalang naghihirap ang asawa niya. Huwag mong sisihin ang tita mo sa kasalanan na kayo ang may gawa. Pinagsisisihan ko na po yun. Pero huli na ang pagsisisi mo. Sana noon pa itinuwid mo na nang malaman ng tita mo. Pero ikaw pang matapang. Siya pa ang gusto mong palayasin sa sarili niyang pamamahay. Tapos na naman po yun eh. Bugbog sarado na nga kami sa mga masasakit na salitang natatanggap namin sa mga kaanak natin. Tama lang. Para maranasan yung sakit na ibinigay niyo sa tita mo. Na ang gusto lang naman, makapagtapos ka ng pag-aaral. Tignan mo tuloy yung nangyari dahil sa pagsuway mo sa kanya. Sapat na siguro ang nangyayari sa amin para makabayad kami sa kanya. Alagaan mo lang si Anton. Palagi ko hindi na rin magtatagal ang buhay niya. Tito, hindi po ba makikipaglamay si Tita Elvie? Nagpaabot lang siya ng tulong. Ayaw niyang tapusin ang bakasyon niya nang dahil lang namatay ang tatay mo. Mabuti pa siya. Masarap ang buhay. Kaya maraming biyayang dumarating sa tita mo dahil kahit na kailan, wala siyang tinapakang tao. Nailibing na nun ang bayaw ko nang umuwi ako. Nakatanggap din ako ng chat galing kay Ate Mila. Nagpapasalamat siya sa tulong na pinadala ko. Humihingi rin siya ng tawad dahil sa ginawa ng anak niya. Hindi na ako sumagot. Plano kong putulin na ang koneksyon ko sa kanila. Sigurado kasi na ako na naman ang kukulitin niya ngayong wala na ang asawa niya na katuwang niya sa buhay. Makalipas ang 1 buwan nakarating sa akin ng balita na pumanaw na rin ang asawa ko. Hindi ko napigilang maiyak at alalahanin ng mga panahon na masaya naming pagsasama. Hanggang dun lang. Mag-isa ako nagluksa pero hindi ako nagpakita sa burol niya. Pasakay na ulit nun ng barko si Kuya Dan. Pinuntahan niya ako sa tindahan para magpaalam at kausapin na rin ako. Ngayon wala na si Anton. Sana matutunan mo na rin na patawarin ang mga taong nagkasala sa'yo. Hindi naman porke patatawarin mo na sila, kakalimutan mo na ang ginawa nila sa'yo. Gawin mo ito para sa sarili mo. Susundin ko ang sinabi mo, kaya para mahanap ko na rin ang kapayapaan ng isip at puso ko. Gusto ko na rin kasing makapagbagong buhay. Nung makita ko si Anton noon, alam ko na pinagsisisihan na niyang ginawa niya. Nagbayad na siya sa ginawa niyang pagtataksil sa'yo. Si May naman, habang buhay na niyang dadalhin ang ginawa niya. Sana lang, huwag na siya manggulo pa. Kinausap ko siya at ang kapatid natin. Nangako sila na hindi na sila magpapakita pa sa'yo. Hindi na rin daw sila lalapit para humingi ng tulong. Salamat kuya, inayos mo ang problema ko. Siya nga pala, nabili na ba ang bahay mo? Oo, bibili ako ng maliit na bahay. Alam mo, wala akong pinagsabihan kung saan yon kundi sa asawa mo lang. Kayo lang kasi ang gusto kong makaalam eh. Bala ko na ring ibenta ang tindahan at magsimula muli. Kung ano man ang mga plano mo, nandito lang ako para suportahan ka. Salamat. Mag-iingat ka rin. Hindi na pala ako makakasama sa paghahatid sa'yo. Ayos lang, naiintindihan ko naman eh. Bumisita ka lang sa bahay kahit na anong oras ha. Sa loob ng 1 taon naging tahimik na ang buhay ko. Hindi na rin natuloy ang plano kong pagbenta sa tindahan. Naisip ko kasing mahalaga yun sa akin dahil yun ang kauna-unahang naipundar ko. Kinuha ko na rin si Sally para magtrabaho sa akin. Dahil ilang buwan na rin hindi nagpaparamdam ang kapatid kong si Ate Mila, akala ko hindi na siya magchat-chat. Nagulat na lang ako 1 araw nagchat siya at humihingi ng tulong para sa apo niya. May sakit daw yun at may diferensya. Anak pa rin daw yun ng asawa ko. Tama nga ako. Hindi na talaga sila magbabago. Kahit tinadtad pa ako ng chat ng kapatid ko, hindi ako sumasagot. Hanggang sa masasama na ang mga sinasabi niya sa akin. Hindi na rin naman ako nasasaktan. Siguro naman hid na ako. Hanggang 1 araw dumating si Maine, dala ang anak niya.
May diferensya nga ang itsura ng sanggol. Nakikita mo naman siguro ang itsura ng anak namin ni Anton. Hindi ka ba naaawa sa kanya? Para talaga kayong linta ng nanay mo, no? Hanggat may nasisip-sip na dugo, hindi titigil. Kung makapagsalita ka, parang hindi mo kapatid si inay ah. Kaya ka ganyan, kasi konsentidora din siya. Dapat lang nasuportahan mo ang anak ng asawa mo. Magbibigay ako, pero ngayon lang. Oras na bumalik ka pa ulit dito, ipadadampot na kita sa mga pulis. Ang sama mo talaga. Hindi ka na naawa sa bata. Huwag mong gamitin ang bata para perahan ako. Konting tulong lang naman ang hinihingi ko eh. Matuto ka kasi magbanat ng buto. Hindi yung gusto mo lagi lang nakalahad ang mga kamay mo gaya ng nanay mo. Oh, etong pera. Hindi to kakasya sa amin. Para lang yan sa bata. Naniniwala ako na sinumpa mo ang batang ito. Kaya ganito ang naging itsura niya. Nanisi ka pa talaga? Kung lagi ka sana nagpapacheck up noon, hindi sana ganyan ang anak mo. Sunod-sunod ang kamalasan namin noon kaya wala akong panahon para magpatingin. Sana hindi ko na lang tinanggap ang alok mo na tumira sa bahay ninyo. Hindi sana nagulo ang buhay ko. Bakit hindi mo na lang kalimutan na nangyari noon? Yun kasi ang nagpapabigat sa buhay ninyo. Buong puso kang humingi ng tawad sa Panginoon. Siguradong mahahanap mong katahimikan. Siguro nga, kailangan ko lang magbalik loob sa kanya. Sige tita, salamat sa perang ibinigay mo. Parang may mali na sa kanya. Siguro dahil sa dami ng mga problema nila. Lagi pa rin bumabalik sa tindahan si Maine, dala ang anak niya. Alang-alang sa bata, binibigyan ko naman siya ng konting halaga. Hindi naman yun malaking kabawasan sa pera ko. Naisip ko rin wala namang tutulong sa kanilang mag-ina. Tuwing nakikita ko ang anak ni Anton sa pamangking ko, lagi ko naaalala ang paglapit ko nun sa mangkukulam. Magsisiman ako, alam kong huli na. Hindi na maibabalik ang nakaraan. Sa pamamagitan ng pagtulong ko sa anak niya, sana sapat ng kabayaran yun sa nagawa kong kasalanan noon. Kahit gaano mang kasama at kalalim ang sugat na ginawa ng kapwa natin, piliin pa rin natin ang daan ng pagpapatawad. Hindi para sa kanila ang pagpapatawad na gagawin natin, kundi para sa ating sarili. Ito ang pagpapalaya sa atin sa sakit, galit at pagdurusa. Dito na nagtatapos ang aking kwento na hango sa aking karanasan. Sana may napulot na aral at nakapagbigay rin ako ng inspirasyon sa mga kapwa ko tagapakinig. Mabuhay po ang inyong channel. Wakas.